Hello mga kababayan, magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat sa mga OFW na maaabot ng video na ito. Ako po ulit si Deo Durano. So, napanood nyo naman po kagabi yung rally doon sa meeting de Avance doon sa Liwasang Bonifacio kagabi. So, reaksyonan lang po natin yung speech ni Kitty Duterte. Kasi napakabata pa nitong batang ito. Pero natuto ng pumasok sa politika. Nag-i-speech na siya. At siguro darating ang araw magiging mayor din ito ng Davao. Kaya nga po, pakinggan lang po natin muna yung ni Kitty, kung ano na po ang nangyayari doon sa speech niya. Pilipino na, boses mo ay kailangan na. Sa Mayo 12 bumawi ka, ating ipagsigawan. Duterte, 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 para kay Inday Sara. Duterte, para kay Tatay Digong. Duterte, para sa bawat Pilipino. Duterte, sa tunay na pagbabago. Bongo de la Rosa, Marcoleta, Hinlo, Lambino, Mata, Kibuloy, Salvador, Bondok Rodriguez, 10 silang kasama sa ating laban. Pilipino na, boss mo ay kailangan na. Sa Mayo 12 bumawi ka, ating ipagsigawan. Duterte, Duterte, Duterte. Yan mga kababayan, sana malapit na po ang halalan sa susunod na Lunes na po yan. Ngayong Biyernes ngayon, Sabado, at Lunes na po ng halalan, mga kababayan. Huwag ho nating kalimutan, vote straight po tayo, block voting po tayo ng Duterte. Huwag na ho tayo magsama ng iba. Kasi po, halimbawa po, in-endorse po ni VP Sara si Amy at si Camille Villar. Si Camille Villar, medyo nasa number 8. Ang problema po natin si Amy. So, kung iboboto natin si Amy, mababawasan yung Duterte, mga kababayan. Bakit? Yung boboto kay Amy, hindi naman boboto sa Duterte yun. Maaring mayroong iboboto, maaring naglalaro lang sa top 3, top 4 ang iboboto nila. Pero the rest po, kasi ang sure na po na makakapasok dyan yung top 4 eh. Pero yung 5, 6, 7, 8, 9, 10, kung titingnan nyo po yung survey, masyado pong dikit-dikit. Isipin nyo na po, 61% si Bongo, 60% si Tulpo. Halos magkakadikit po yan. Halos iisa lang ang diferensya. 1% lang. Pagdating po sa 5, 6, 7, 8, 9, 10, masyado po, 12, dikit-dikit po sila doon. So, yung simula sa 5 hanggang 12, medyo hindi po natin masasabi kung sino po ang papasok sa kanila, mga kababayan. So, pakinggan po muna natin tong speech ni Kitty, mga kababayan, bago natin ituloy yung mga ranking ng mga tatakbong senador, kung ano po ang gagawin natin, mga kababayan. Tuloy. Ito po yung speech ni Kitty. Maayong gabi sa inyong tanan!
Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte! Kita mo po yung mga kababayan, yung sigaw ni Kitty. Talagang mula po talaga sa puso. Ako, nung pinakinggan ko ito, medyo mangiyak-ngiyak nga po ako dahil bata pa ito. Ganun niya kamahal yung alisan mo to ng tatay. Talaga pong kwan talaga yung puso mo. Madudurog talaga. Ituloy po natin si Kitty, mga kababayan. Una sa lahat, lubos na nagpapasalamat ako sa patuloy niyong pagmamahal at pagsuporta kay PRRD, sa amin na pamilya niya, at sa Duterte! I believe it speaks volumes on his strategic approach to trust these public servants to be the next leaders of the Philippines. I would like to thank you, the Duterten, for your unwavering loyalty, not just to my father, but to the Filipino people. Maraming salamat sa inyo. Your principles cannot be bribed with money, power, and influence. It will not be forgotten. It has been my greatest honor in my 21 years. It has been my greatest honor to stand and fight for my country, my fellow men, my family, and for my father who loved me into the woman I am today. Bago siya kinuha sa akin, the night before it happened, magkatabi pa kaming natulog. I asked him, "Dada, what's gonna happen to you?" And as a father who didn't want his baby girl to worry, he responded with his usual phrase, "Asus, wala yan, maniwala ka dyan." To my Dada Rudy, who will be watching this later, pinalangga ka ni Kitty, ayaw na kalimti. Know that I remain unafraid, unbent, and unswayed, just like you. Your battle is my battle. Mabuhay ka at mabuhay ang Pilipinas! Muli kong iaabot ang personal na mensahe ni Tatay Digong para sa bawat Pilipino. Sabi niya, exercise your right to vote and do so wisely. My warmest greetings of love to every Filipino. Mga kababayan, mga kabataan, 4 na araw na lang bago ang eleksyon. Huwag niyong ipagbili ang inyong mga boto. Ipanalo natin ang Duterte! 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 Maraming salamat and God save... Yan, mga kababayan. Talagang yung speech ni Kitty, tago sa puso po talaga. Mula sa puso niya. Kasi nga, isipin mo naman, mga kababayan, yung tatay mo, alisin sa'yo, talagang yung puso mo, iiyak yan. Alam ko, maraming umiyak sa atin kahit hindi kamag-anak o kamag-anak man ni Pangulong Duterte. Nag-iiyakan po. Lalo na kaya itong batang ito, mga kababayan. Ang inaalala ko nito ngayon, baka next target ito. Baka mamaya hanapan ito ng mga video ng mga kampo ni BBM. Tapos ilabas naman. Yun ang inaano ko ito, mga kababayan. Kaya napakabata pa nito para masali ito. Pag isinama talaga na ito sa politika, talagang galit na galit sila sa mga Duterte, mga kababayan.
Kaya nga, sa darating, kaya nga, sinasabi ko kanina sa intro ko, mga kababayan, na both street po talaga tayo, Duterte. Huwag na ho tayo magdagdag ng 11 and 12. Kasi kahit naman po inendorso ni BP Sara, si Amy Marcos at saka si Villar po medyo safe na po yun. Kasi ang lamanan po talaga ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo po yung survey, kung susundin nyo yung survey, sinasabi nila lamang daw ang alyansa. Pero nasa kamay natin lahat yan. Patunayan natin na hindi tama ang survey. Tayo ngayon ang magpapatunay sa kanila na hindi totoo yan. Patunayan natin, mga kababayan, na mali ang survey. Ang survey is mind conditioning lang sa mga tao. Patunayan, ngayon natin patunayan na ang survey ay mind conditioning lang, mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo po, halos dikit-dikit lang po. Nandoon sa ulihan, magkakasunod sila Bondok, sila Marcolita. Sa huling survey, pumasok si Marcolita. Si Bondok, Philip Salvador, number 8 yata, pumapasok. Tapos nitong huling survey na, nandun na sila sa huli. So, ibig sabihin, mind conditioning nila, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, ang papel natin ngayon, dahil tayo naman yung botante ng mga Duterte, straight po tayo, block voting, hanggang 10 lang. Kasi, inaisip ko, mga kababayan, kahit na isama natin si Amy at saka si Villar, baka maapektuhan po yung 10. Maapektuhan po, kasi sigurado ako, na yung bubuto sa alyansa, maaaring may kasama mang PDP, hindi lahat. Mga kababayan, sana mapakinggan nyo po ang aking sinasabi. Patunayan po natin na ang survey ay mind conditioning lang. Yan lang po ang sa akin, mga kababayan, kasi napakalapit na po ng eleksyon. Lunes na po yan. Last day ng kampanya, Sabado. Pahinga ng Linggo. Gapangan po yan ng Linggo. Kung kasabihan ng araw, gumapang na yung mga may pera. Diyan na po gagapangan yung may mga politiko na may pera. Araw ng Linggo. Yung sinasabi nilang pahinga, hindi po pahinga yan. Gapangan po yan, mga kababayan. Para pagdating ng Lunes ng umaga, doon na po magkakaanuhan. Ang problema, baka mamaya, mayroon sila doon sa ground, mayroon pa dito sila sa national, sa pagdating sa Comelec. Yan ang problema nating kababayan, mga kababayan. Kaya bantayan po natin ang ating mga boto. Magkusa na po tayo magbantay sa bawat isa, mga kababayan. Kasi po, napaka-critical nitong eleksyon na ito. Kung gusto talaga nating mabago ang Pilipinas, ayusin natin ito, vote straight tayo. PDP laban, block voting. Nagdeklara na ang ANC. 3 lang ang kukunin nila sa PDP laban. Ibig sabihin, lahat doon na sa kabila. Hindi natin masasabi kung lahat nga. 3 lang. 'Di ba po? O, tayo ng mga hindi kapananampalataya ng INC, tayo na mismo magpakita na patunayan sa kanila na hindi tama ang survey. Tayo na ngayon ang magpapatunay, mga kababayan. Tablahin natin yung survey, wag natin tingnan yan, at pakinggan natin ang ating mga boto. Tingnan natin ang ating mga boto, mga kababayan. Di ba po, mga kababayan? Sana bantayan po natin kasi napakalapit na. Lunes na ang eleksyon. Vote wisely. Duterte, wala nang iba pong idadagdag sa mga senador. Mga kababayan. Marami pong salamat. Ako po ulit si Deo Durano. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali po sa lahat ng mga OFW na maaabot ng video na ito. Don't forget po to subscribe, like, and share my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.